Lansyado na ang ipatutupad na seguridad ng PNP sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang posibilidad na may manggulo na ibang grupo sa ikakasang malaking kilos protesta ng isang religious group sa Maynila, gaya ng nangyari noong September 21. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, lansyado na ang seguridad na ipatutupad ng PNP. Bukod sa religious group, nag-apply na rin ng permit sa Quezon City ang United People's Initiative na grupo ng mga retiradong militar. Ang PNP magpapakalat ng halos 15,000 pulis para sa seguridad sa buong Maynila. Pinakamarami ang deployment na inilaan ng pulisya sa Mindiola na nasa mahigit 3,000, habang nasa halos 2,000 naman ang mga pulis na ipupwesto sa Ayala Bridge. Wala po tayo natatanggap na anuman pong banta, pero kung meron man po, hindi po natin ikikipit balikat ito, magkakaroon po agad tayo ng assessment. Nasa 300,000 ang inaasahang makikisa sa naturang rally. Lahat po ng contingencies ay nakaprepare. Ang ating pong QCPD at ang buong NCRPO, base na rin po sa kautusan ng ating pong Chief Philippine National Police. Kaya naman magpapatupad ng traffic rerouting ang MPD. Sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na meron silang isasarang mga kalsada bilang bahagi ng ipatutupad nilang seguridad. Kabilang dyan ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang P.O. Campo. Isasarado din ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula President Quirino Avenue hanggang Katigbak Drive. Maging ang southbound ng Bonifacio Drive patungo sa Anda Circle hanggang sa Katigbak Drive. Sarado din sa mga motorista ang bahagi ng South Drive, Independence Road, P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ganon din ang Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ang Maria Rosa Street mula Burgos Avenue hanggang Calao Avenue, Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, maging ang Round Table patungo ng Palacio Street at General Luna ay hindi rin madaraanan ng mga motorista. Ang sa atin po dito, tinitignan po natin dito, tiling din natin doon sa ating mga kababayan, natulungan din po kami. Kasi sabi nga po natin, alam po natin sa lungsod ng Maynila, talagang halos araw-araw po may mga protesta kami. At sa atin naman po, palagi po natin nandun po yung pagrespeto natin sa karapatang pantao at karapatan po ng mga kababayan natin magpahayag ng kanilang mga saloobin. Sa mga susunod na araw ay muling magpupulong ang PNP at mga organizers ng protesta para sa dagdag seguridad ng aktibidad. Samantala, pinaiimbestigahan na ng Malacanang sa Armed Forces of the Philippines ang inilabas na listahan ng kolumnista na si Ramon Tulfo na nasa likod umano ng destabilization o tangkang pagbuwag sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa kamay na aniya ng intelligence community ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang mga lumitaw na pangalan. Ayon sa Malacanang, hindi dahil ibinalandra ang mga pangalan sa mga social media ay totoo at dapat ng pagkatiwalaan. Dapat aniya itong i-validate at pag-aralang mabuti. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.